Nangaagaw ang isip ni Mateo sa dignidad niya bilang isang kagalang-galang na militar, sa propesyon na sinampaan, sa pangako na hindi siya mag-aasawa para mas marami pa siyang matulungan na tao. Pero kapag naiisip niya si Clea, nawawala lahat ng yon sa utak niya. She's claiming all the numbers on his list. It seems that she's his very priority, and she always will be the very last. Ngayon pa lang kapag iniisip ni Mateo, mabubulok ulit siya sa kampo. Pagkatapos ng misyon at di niya na ito makikita, parang mamatay na siya sa lungkot. She's mourning deep inside but she's a lively outcome, a positive one. She makes him smile and never irritates him, though she acts childish. She's doing much more than what her mother did to him. Clea can complete his day even without doing anything. Aakala niya malakas na siyang tao na maraming alam kahit sa pag-ibig ang pag-uusapan, pero meron siya para kay Clea na ibang bersyon ng kung anong meron siya noon. Iba pa pala yung pakiramdam na gusto niyang makasama isang tao at wala na ibang explanation pa o paliwanag. Basta gusto niyang kasama, tapos. Kahit wala silang ginagawa, basta't magkasama lang. Paano nga palang mommy niya? Tanong ulit ni Furlan. Mateo shook his head and pursed his lips. She'll never know. Surely she'd not love him back once she learned about it, and besides, wala na si Denise. Wala na siya kaya't si Clea nang bibigyan ko ng atensyon. Tumango-tango naman ang kaibigan niya, tinapik siya sa hita. Suportado kita, bud. Saka kilala kita pagdating sa babae. I'm happy that finally the Mateo who knows how to love is back. Thanks, bud. Anya. She needs me so badly and I need to protect her that much. The guys that were trying to get revenge over her are too dangerous. Kaya nga kagagaling pa lang namin sa Angeles kasi namatay ang lola niya dahil sa threat sa buhay niya. May tutulong ba ako? Alok naman kagad ng isa. Wag na, bud. Kaya ko na. Pagbalik ko, di ayos ang lahat, saka ako hingi ng tulong mo. Sige, Furlan said and nodded. Just tell me. Napadako mga mata niya sa kabilang side ng bahay at naisip niyang tignan si Clea. He stood up. I'll just check her. Paalam niya sa kaibigan na sumandal naman sa sofa at binuksan ng TV. Grab your time. Ngumisi yun ng kakaiba at parang inuudyakan pa siyang gumawa ng kalokohan. Tumaas lang naman ang sulok ng labi niya at sumingkit ang mata. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad papunta sa hagdan pero naalala niya, nasa kotse pa nga palang bagay at binalikan na muna niya. And I'll have an alibi to come into her room where he can kiss her again and lay on her bed and undress her and part her legs and kiss her from head to toe and finally, she's just 17, Bustamante. 17! Holy Christ! Sumakit ang pagkalalaki niya sa sobrang pag-iinit ng katawan niya. He wants to mark her permanently. Mark her, his, by all means. Kung pwede nga lang niyang tatakan sa noo si Clea na private property of Mateo Bustamante, ginawa na niya. Malakas kasi ang loob niya, hindi basta-basta bibigay si Agaton at magpapaubaya. Masama pa baka personalin nun ang dalaga at iwan sa ere. And so, I can get lawyers as many as the stars in the sky. Kahit pa personal na abogado ay nandalaga, bibigay niya. Pero hindi. Dapat ay babae na maging abogado ni Clea kung sakali. Baka maligawan na naman makahati siya ng wala sa oras. Bit-bit ang bag, kumatok si Mateo sa pintuan ni Clea sa kwarto. Sino yan? Mabilis at may kalakasang tanong nito. Di siya agad sumagot at gumisi lamang siya. He followed it with another knock. Sino nga yan? Kung isa kang higanting watusi, off limits ka sa kwarto ko. Natawa siya na mahina dahil alam niyang iirap-irap na naman ito. Higanting watusi pala ha? Di pa nga siya pumuputok nun kapag pumutok siya daig niya pang granada. Isa siyang atomic bomb. Open up, he commanded. Ikaw? Clea mused. Ayoko, nangahalik ka Ayoko magpahalik. Alis na, alis. I can't. I am carrying something and you must have the stuff. Open the door, baby. Nilapit ni Mateo ang tenga sa dahon ng pintuan. Pinipilit marinig ang kaluskos sa loob. Narinig niyang tumunog ang spring ng kama ni Clea, kasunod ang pagyabag ng paa sa kahoy na sahig. Then, Mateo heard the click of the knob. Dinaig niya ang ninja sa bilis ng kamay niya na pumihit doon, tsaka tinulak pero ang tao na untugan ng pintuan. Aray ko! Clea yelped as her butt fell on the floor. I'm sorry. Kagad ni Mateo tong tinangkang daluhan pero kung ninja siya sa bilis ay bullet train naman ito. She immediately stood up, propping her forehead and ran up on her bed. Huwag kang hawak. You're a very dangerous guy. She tucked herself under the thick orange comforter and wrapped herself, showing just her face. Baba mo nga ang dalamot, lumabas ka na? Clea grabbed the phone on the bedside table. Kapag lumapit ka, tatawagin ko si Milola tita. Banta nito sa kanya pero ngumiti lang si Mateo, tsaka niya sinara ang pintuan. He even locked it.
Tinapag niya ang dalang bag sa kahoy na silya sa harapan ng isang vanity mirror. He's intimately looking at her and his eagerness to cuddle her rises up now that she's hiding underneath that thick sheet of fabric. Kung ang mga nakarang araw palagi silang magkadikit, bakit ngayon ay hindi? Huwag kang lalapit. Nagmamadali ni Clay ang pinindot ng smartphone na hawak-hawak, kaya't sinamantala ni Mateo ang pagkakaroon ng hawakan ng paa nitong nakalitaw sa kumot. Tito Mateo! Tili ni Clay nang walang habas niyang hilahin ng dalaga, kaya't napahiga ito sa maliit na kama. Sinamantala niya ang pagkakataong mag-hover sa ibabaw niya pagkatapos ihagis ang comforter. Narinig niyang para nag-ingay ang steel bed ng buong bigat siyang kumubabaw kay Clea, pero di niya yon pinansin. Tito Mateo, alis na, please? Clea twists her head side to side and fights against his strength. Wala naman siyang ginawa pero halos mag-hysterical na ito sa ilalim niya habang humahangos. Hello Clea, iha. It's his mom's voice over the phone. He tried to grab it but Clea's gripping it. Milola, nirape ako ni Tito Mateo, she said very loud and cried. Di ni Mateo alam kung matutuwa o maiinis. Wala naman siyang ginawang masama. He just wanted to feel how to be on top of her and smell her. Por Diyos, Mateo. Pero puwesos le. You say arbentan sa Mateo? Galit na hysterical din ang babae niya sa kabilang linya. Me, Lola. Clea chokes as she rattles. Relax, Mommy. You don't have to warn me, for I won't rape Clea. Believe me, Mom. Pagkakalma ni Mateo sa ina habang sabalitin kinukuha ang aparato. And when he succeeded, he cuts the line. Ayoko nga, please. Clea cried and mauled his arms. Napatigil si Mateo dahil totoong may luha na tumulo sa gilid ng mata nito at ang ngisi niya'y napalitan ng pagtataka. Hey, Mateo wakes Clea. Kinabahan siya at agad na pabalikwas ng bangon. Sa pilitan niyang iniupo ang dalaga sa kama. Did I hurt you? Kinulong niya ang mukha nito sa kamay niya. Nararamdaman niyang para nanginginig ito. Ganon din ang halikan niya pero hindi naman umiiyak. Baka sa mga oras na yon, oo. Oh God! Wala nga siyang intensyon na kung ano. Gusto lang niyang maglambing at hindi niya alam kung paano naman yun gagawin. It's me, Mateo, I won't hurt you. He said like the dumbest person on earth. Nagpasan kasing tingin ni Clea sa mukha niya, parang ibang imahe ng taong nakikita nito. Pinahid niya ang mga luha ni Clea sa may ulunan ng kama, niyakap ang mga tuhod. Nagpatingin ka ba sa doktor pagkatapos ng insidenteng yon? Di normal ang iyong reaksyon, ibig kong sabihin. Mararamdaman mo ang pangamba ngunit huwag kang manginig ng marahas na parang kang may sakit. Medyo sumeryoso si Mateo at ipinormal ang sarili. He couldn't believe that Clea just let herself carry the trauma for years. Jeez, di ka nagpatingin sa doktor? Naiiling na sambit ni Mateo. Inayos niya ang pagkakaupo sa kama at tumistansya ng kaunti. Hindi ako baliw. Clea raised her voice. I didn't say that. I know it's normal to act that way. I truly understand but not to stare at me as if you were seeing a demon in me. Look! Bumagas siya ng hangin at diretsong tumingin sa mata ng dalaga. Wala siyang balak mangumpisal pero umpisahan na niya. I like you. I really do. I wanna help you. I wanna get closer to you, touch you and comfort you. Di ako tulad ni Veliana na parang hindi makabili ng sanga ng kamatis sa pagkabait pero hindi ako nananakit ng tao, lalo na akong babae, lalo kung ikaw. Napakurapto at nag-iwas ng tingin. Tell me all your fears and I'll help you cope up with them. I am dead serious, Clea, and I won't repeat this again. Nalukot ang mukha ni Mateo. Di niya marunok ang mga sinasabi niya. Parang kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Daig pa niya ang sasabak sa gera. Ni minsan di niya sinabi kay Denise ang mga bagay na tulad ng sinasabi niya ngayon kay Clea. At ngayon nakikita niya kung paano rin kaimportante ang pagsasalita. Naging normal ang mukha ng dalaga na kanina lang, balot ng takot. Gusto man niyang hawakan, pinipigil niyang sarili dahil baka mag-hysterical pa. Pero parang nasa ulian na to kahit na paano. Di naman niya sinasadya. Di lang talaga siyang tipikal na uri ng lalaki na kung maglambing, na mumulaklak ng pagmamahal ang bunganga. Karinyo brutal siya kumbaga at hindi niya alam kung kaya yung tanggapin ng dalaga. Sa laki niyang tao, hindi siya babali-bali. Matigas siya sa kumatigas at di siya parang estudyante na magpapaalam muna kung pwedeng gawin ng isang bagay. Bihira siya kung kailan niya maisipan, pero mukhang napamali siya. Ayoko ng lalaki. Natatakot ako sa lalaki. She mumbled without looking at him. Tinatago ni Clea ang mga mata sa kanya. Tumango si Mateo. Ayaw mo ng lalaki? He made a pause. That's nice to hear. That means you're only mine? If that's so, face me and look into my eyes, and then tell me that I am content. Buong tapang ni Mateong hamon. Bahala na.
Di niya alam kung gusto rin siya nito pero di naman siya nakatanggap ng nagbabagang sampal kanina nung halikan niya. Baka naman may pag-asa siya. Ang hirap pala kapag naghihintay na mabasted. Di pa ni Mateo naranasan ni minsan pero ngayon, kung sabihin ni Clay ang ayaw din nito sa kanya ay uumbagin niyang gwapo niyang mukha. Baka tapyasan niya ang kanyang pandesal sa tiyan. Nang dito kagad sumagot, parang nabwisit siya at naiihi siya sa paghihintay. Ayaw din itong tumingin at di sinusunod ang utos niya. Sumagot ka, baby, parang awa mo na. Baka maumpog kong ulo ko sa pader kapag binasted mo ko. Nauubos ng pasensya ko? Dati hindi na, ngayon oo. Natatakot ako sa'yo. Ayoko na rin sa'yo. Sagot ni Clea kay Mateo makalipas ng ilang sandali. That made his world collapse but he then doesn't believe her. Dito makatingin ng diretso sa mata niya at parang tinatago pa nga. At di niya kailanman tatanggapin ang sagot na yon. I don't believe you, he replied, feeling disappointed. Compared ang pag-uusapan, dapat lumabas siya sa kwarto nito, pero hindi niya gagawin yon. You look at me and say it again. Pagpapumilit niya at naiinis na rin siya. Isang sampal na yon sa mukha niya kaya lang matigas lang din talaga yatang apog niya. And to his discouragement, Clea did not obey. He found a moment to speak again. We'll see a doctor tomorrow, he insisted. Baka nasisiraan ka na ng ulo kaya hindi mo ako magugustuhan. Masama ang loob na sabi ni Mateo. Papatayo na sana si Mateo dahil wala naman saysay ang usapan nila pero agad pinagtaasan siya ng boses ni Clea. Ayoko! Halos pumiyok pa to sa pagsigaw sa kanya kaya tuluyan nang napatayo siya. Di madaling maghintay na sagot ng babae. Mas madali pa para sa kanyang mag-target shooting ng nakakapikit kaysa hintayin sabihin ni Clea na gusto rin siya. Anong hirap palang dadaanin sa santuhan ng babae. Di pa naman siya sanay na hihindian pero ngayon naranasan na niya. Di bali na. Bukas makalawa, dadaanin na namin niya sa galawang Mateo Bustamante hanggang umuo ito. Kapag natakot pa to sa kanya, ewan na niya. Babarilin na lang niya ang sarili niya sa inis. Ayoko sa lalaki. Ayoko mag-boyfriend dahil hindi ako handa. Iyak ni Claire na nagpatigil sa kanya sa tangkang paglabas. Sanang hindi ka handa? I won't oblige you in anything. Sagot ni Mateo sabay tingin dito. Naaawa siya sa itsura nitong parang inape sa may headboard ng kama. Di naman niya inaano, pero kung makaiyak, parang ninakawan isang bagay na mahalaga. Oh yes, you will. At kapag di ko na ibigay, pagpapalit mo ako sa iba. Diba, ganun naman madalas sa mga lalaki? Kapag hindi na ibigay ang gusto nila, hahanap sila ng iba. Look at my mom, she exclaimed. Napabuntong hininga si Mateo. Paano naman napunta sa ina nitong usapan? She was looking for a kind of love that my daddy couldn't give kaya nanlalaki siya. My classmates, umiiyak sila. Kahit nagle-lecture ang teacher kasi niloko sila ng boyfriend nila kapag di sumama sa hotel. Hotel? Nalaglag ang panga ni Mateo at napanganga pa siya. Gusto niyang matawa ng parang umiwas na naman to ng tingin. She might have realized that she was talking too much. So the point is, tanong pa rin ni Mateo kahit nakuha niya na kung saan pupunta ang punto nito. She's not ready for something intimate and so afraid to be left behind again. The point is, ayoko makipag-ano, she said almost barely just a whisper. God! Uminit ang katawan ni Mateo sa hindi malamang dahilan. Hindi kita aanohin kung ayaw mo. When you're ready, saka lang kita aanohin? Ngayon pa, na para na rin siyang 35, ayoko magsalita. I replied, feeling disappointed. I don't believe you. Kung part ng pag-uusapan, dapat lumabas na siya sa kwarto nito, pero hindi niya gagawin yon. You look at me and say it again. Pagpapumilit niya at naiinis na nga rin siya. Isang sampal yon sa mukha niya at kate matigas lang din talaga ang apog niya. And to his discouragement, Clea did not obey. He found a moment to speak again. We will see a doctor tomorrow. I won't be ready. Maghanap ka na lang ng iba. Tsaka di ba may babae ka naman nakabuka ka dyan sa cellphone mo? We don't have something like what you and I have. She is my past and will remain just my past. Katulad din siya ng babae na nakita mo sa opisina. And she sent the rude photo without my knowledge. Paliwanag pa ni Mateo. Tumuli sa mga labi ni Clea at saka umiling. Ngayon parang normal na ulit ito. May I come closer? Mateo asked, trying to ask for some permission. Di sumagot si Clea at nanatiling nakalabilang. He took the sign as a yes and he made a step. When she did not panic, he continued.
Naupo si Mateo sa mismong tabi nito at pinakatitigan ng magandang mukha ng dalaga. Parang dakilang di kakilalang tingin sa kanya. Parang bumalik sa mismong unang araw na aloof ito. Ang pagkakaiba lang aloof to ngayon at siya naman hindi na masungit. Come! He slid his hand on her waist. Saglit pa tong naparalisa at naniga sa kinaupuan pero masuy niyang nilapat ang labi sa tuktok ng balikat nito. She even looked at him frightfully but he smiled at her. At kung siyang masusunod, papapakin niya na to ng halik? Saglit pang kumalag si Clea pero wala rin namang nagawa nung yakapin niya ng buo. Nanatili siyang tahimik saglit. Gusto ni Mateo maramdaman ni Clea na ligtas siya at hindi niya ipipilit ng isang bagay na katangahan. Siya ay nag-trigger ng takot at alam na niya yon. Natatakot si Clea na makipagtalik? Siguro dahil sa nangyari sa kanyang ina. Ngunit medyo indulgent siya kapag hinalikan niya to. Ibig sabihin hindi si Clea lubos na natatakot sa kanya. Baka nag-aagaw ang takot nito at ang curiosity sa mga bagay-bagay kaya hindi consistent at di pare-pares ang pinakita nitong response. And is willing to be patient though. Di naman talaga siya matyaga. Para sa kanya walang bagay na hindi niya gagawin. Kung malaking may tutulong nito sa kanya, handa siyang isagawa ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Kamusta ka na? Tanong ni Mateo at muling hinalikan ng balikat nito. This time is giving her countless peck until he noticed her throat wave. At namula ang mukha habang pinagmamasdan siya. How's this? Oo, kamusta ka na, Bustamante? Dapat yata siya mismo ang tanongin niya dahil parang gusto niyang punitin ng harap niya ang pagkakatahi ng pantalon niya. He's dying to claim her and possess his territory as Clea's very first boyfriend. Trust me, hindi ka papatay ng pagkakaroon ng boyfriend. Hindi kita sasaktan, kilala mo ko. Di ako nangangako at kapag pinangako ko to, sisiguraduhin kong tutuparin to. Alam mo to sa sarili mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, tutulungan kitang gumaling. Binigyan ni Clea to na mahabang haplos sa kanyang binti at nakasukbit sa kanyang baba. Ano pa nga bang dapat niyang sabihin? Nawalan siya ng salita. Kung pwede lang niyang bigkasin ng preamble ng pabaliktad para lang mapapayag to, gagawin niya. Ganun siya pag nakakainteres sa isang bagay, di siya titigil hanggat di niya nakukuha. Pero pag siyang umaya, wala nang balikan pa tulad ng pagtalikod niya kay Denise nung araw na ipagtabuyan siya. Ayoko siya childishly. Ngumiti siya at pati tuhod ay hinalikan na niya. Then I'll be your doctor. Mabilis sa sagot ni Mateo at kahit papaano nakapagpangiti kay Clea. At ang ngiting yon nagpaluntag sa kanyang puso. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Kalimutan mo lahat ang tungkol sa akin, di lang yung iniisip na hindi kita sasaktan. Kumarap si Clea at ibinaba ang tingin. Sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso niya pero kahit papaano nawala ang takot niya. Mabilis tong napawi talaga ang takot niya. Dahil siguro malaki ang tiwala niya kay Mateo. Sa lahat ng ginawa ni Mateo para sa kanya, hindi talaga maiiwasan na mapalapit dito ang loob ni Clea. Pero hahayaan niya ang panahon na magtakda ng lahat. She likes him too. She wouldn't be jealous if not. Di lang siya handa sa ibang bagay pero hindi rin naman niya to kayang itaboy. Ramdam ni Clea na nakadepende na rin dito ang kalahati ng buhay niya at naniniwala siya sa lahat ng sinasabi nito. Mateo is not a liar. That's why she'd known about his personality. He speaks the truth, that's why it was so easy for him to capture her. Di rin naman yata niya kasi kayang panindigan hindi sila pwedeng magkadikitan. Dahil sa kabila ng takot niya para siyang hinahatak papalapit dito. Tito Mateo! Sigaw ni Nina sa labas ng kwarto, sabay kalampag nun sa pintuan. Jesus Christ, here she is again? Bulong ni Mateo sabay tindig, hilot ang noo.